Hindi talaga ako mahilig magsulat ng mga diaries o journals, ngunit ito ako ngayon. Nagsusulat sa aking mga nararamdaman sa buhay. Ang aking asawa ang nakapagsabi sa akin na subukan magsulat ng journal kasi di naman daw ako nagsasabi ng problema sa kanya. Sa kung ganun, dito ko na lang ilalabas yung nararamdaman ko para naman makatulong ito sa akin. Iyan ang huling isinulat ni Alicia sa kanyang journal bago nangyari ang isang pangyayari na doon nagsimulang nagbago ang buhay nilang mag-asawa. Si Henry Benson ay napakalambing na asawa at imposibleng may ibang babae, ganun din si Alicia. Ngunit bigla na lang nagbago ang kanilang relasyon at may nangyaring di inaasahan. Tukasan natin ang kanilang istorya. Biglang nandilim ang aking paningin. Gusto kong manakit ng isang tao na dating mahal na mahal ko. Gusto kong patayin ang asawa ko. Kitang-kita ko sa paningin ng asawa ko na may masakit sa kanya. Ngunit hindi ko mabasa kung anong balak niyang gawin nung lumapit siya papalapit sa akin. Okay ka lang ba? Alicia, ano yan? Ba't may dala kang ganyan? Mahal na mahal kita, Henry. Minahal kita ng lubusan. Kaya ko ibigay ang buhay ko sa iyo. Alicia, Dito wag! lang tayo. Sobrang rinig ng putok ng baril at isa sa kanilang kapitbahay ay tumawag ng pulis para iulat ang kanyang narinig at nakita sa pangyayari nila Alicia. 911 police, may narinig akong putok ng baril dito sa kapitbahay namin. Parang sila Alicia at Henry na mag-asawa. Bilisan niyo po, La Cuesta 1 Street, Makabini. Sir, papunta namin din. Wala ba kayo? Wala po sir pero putok ng baril lang narinig ko. Ang asawa ni Alicia na nasa sahig na kahilata katabi ang baril, patay na. Si Alicia ang nag-iisang suspect dahil siya lang nandun at ang mga fingerprints ay sa kanya rin. Tinanong siya ng mga pulis ngunit ayaw nitong sumagot sa anumang tanong sa kanya. Dinala na lang si Alicia sa mental hospital dahil nakalipas na ang 3 buwan at di pa rin ito nagsasalita. Si Catherine Reyes, 48 taong gulang. Isa akong psychologist na gustong makatulong sa mga taong may problema sa pag-iisip. May nalaman akong kaso noon na hanggang ngayon ay hindi pa rin nasusolba. Siguro mga 10 taon na. Gusto kong bigyan ito ng hustisya. Gusto kong malaman kung bakit hindi nagsasalita si Alicia. Gusto kong alamin ang mga likod sa mga pangyayaring ito. Kinabukasan, pinuntahan ni Catherine ang mental hospital ni Alicia. Nag-apply siya dito para kay Alicia lamang at gusto niyang kunin ang tiwala nito para magsalita ito at sabihin sa kanyang dahilan bakit pinatay niya ang kanyang asawa. Magandang araw po, Sir William. Gusto ko lang po sana mag-apply dito sa hospital nyo. Ito na po ang mga documents ko at 10 buwan na po ako may experience sa trabaho. Masisigurado ko po na ako ay magaling sa trabaho at ipabubuti ko po ito. Sige Ma'am Catherine, bumalik ka dito bukas at magsimula ka na. Sir, pwede po ba yung pasyente ko ay si Alicia Benson? Interesado kasi ako sa kanya. Naku, Ma'am Catherine, sigurado ka ba sa decision mo? Alam mo ba na siya yung pumatay sa kanyang asawa? Bigas ng kanyang ulo. Lalo na pagdating sa pag-inom ng gamot. Alam ko na po yan kaya siya ang pinili kong pasyente. Gusto ko siyang tulungan at alamin kung ano man ang problema niya. Sige ma'am at sir, maraming salamat. Ma'am Alicia, uminom na po kayo ng inyong gamot. Maawa po kayo sa inyong sarili. Ako na dyan, nurse. Ako na magpapainom sa kanya. Sige ka. Ma'am Alicia, uminom ka ng gamot, please. Huwag ka na maging matigas ng ulo. Ma'am Alicia, okay ka lang po ba? Ako po ang iyong doktor at gusto ko pong tulungan kita. Kung may problema ka, pwede mo namang sabihin sa akin. Hindi ko maintindihan ang mga ipininta ni Alicia.
Bakit ganun? Kitang-kita ko na may mga ibig sabihin nito ngunit di ko mabasa. Babalikan ka na kita bukas, Ma'am Alicia. Nurse, gusto ko po ito ang maging pasyente ko. Sige, Doc. Mayroong isang pattern dito. Isang serye ng mga pangyayari na dala sa kanya sa gabing yun. Ngunit ano ang nag-trigger sa pagbaksak ni Alicia sa katahimikan? Anong trauma ang itinatago niya? Bawat pagtuklas ay nagdadala sa kanya sa mas malalim na pag-unawa sa katahimikan ni Alicia, ngunit nananatiling mahirap hanapin ang katotohanan. Ang katahimikan ni Alicia ay nagsasalita ng malakas. Ngunit ang hindi niya pagsasabi ang may hawak ng susi. Hindi ako hihinto hanggang sa alamin ko ang katotohanan, kahit gaano pa ito kadilim o masakit. So, Catherine, maganda naman yung mail nyo para kayo ng Alicia. Sana huwag palimutan ng business. Pagli na lang at malalaman na natin ang rason ng kanyang kakainitan. Alicia, alam mo muna na ipakikita na laki ang mga mata ko. Alam kong kilala mo na ako, ngunit wala ka rin. Kahit mo pagkatiwalaan naman ako. Alam mo na anong rason ng ito ako. Pero hindi mo alam na alam ko ang buong pangyayari sa taon na nakalipas. Alicia, papalablasin kita dito. Ngunit, patunayan mo sa akin na magaling ka. Walang may alam sa nangyari noon. Si Alicia at si Catherine lang may alam sa pangyayari. Tinulungan lang ni Catherine si Alicia para patunayan na okay na siya at pwede nang palabasin sa mental hospital. At hindi pinasa ko yung mga itago yung pagpatuloy mo na ako kaya siya ang makamitin niya yung ang barin sa mga yung sana yung pwede ko na sa mga Alam ko, mayroon ka salamat sa iyo. nakakaalis na kayo kasi lang ako na rin yung kaso sa punta ko rin yung nakalipas salamat sa inyo ang salamat sa inyo